lugar is naghahanap sila ng komportable, affordable, and at the same time, reliable na klase ng motorsiklo na mabagay mismo sa ganung klase ng adventurous type na hilig, especially sa ating mga Pinoy. Ngayon, sa video natin ito, pag-uusapan natin itong motorsiklo na ito na nasa harapan natin. Ito yung tinatawag natin na Ranger 150 na kung saan ikutin natin itong motorsiklo na ito at aalamin natin yung pinaka-full specs and features na meron dito mismo sa model na ito. Pero syempre, bago natin muna simulan, kagana lagi natin ginagawa, intro muna tayo. FKM Ranger 150, isa sa mga nirelease nila na dual sports adventure type na scooter para sa kanilang lineup. And at the same time, mapapansin nga nating mabuti na itong action na scooter na to is specifically sobrang kakaiba pagdating sa design compared dun sa mga iba pang naglalabasan ng models sa ibang brands dito mismo sa PH Market. Ngayon, sa pagkakataon na to, before muna natin syempre ikutin tong motorsiklo na to, katulad na lagi natin ginagawa, alamin muna natin yung full specs and features na meron dito mismo sa motor na to. Ayan, i-roll na natin sa screen. Napakita na natin dito mismo sa screen yung actual full specifications ng motorsiklo na to, and also pati na rin yung mga special features na naka-indicate dito mismo sa model na to. Ngayon, ang gagawin naman natin yun, isisimulan na nating obserbahan, ikutin at alamin kung ano pang meron dito mismo sa actual na model na to. Okay, sa una pala napansin ko na katulad ng sinabi ko dito mismo sa video na ito is ito sa lahat ng mga nakikita kong adventure or dual sports type na scooter na available ngayon dito mismo sa PH Market. Ito yung pinakakaiba na design na nakita ko ngayon in my entire life. So, sa pagkakataon to, based pa lang to mismo sa, kung ano, sa mga nare-review ko na mga recent units or models sa pagdating sa ibang motorcycle brand. Kasi bakit? Ito yung pinaka bihira mong makikita sa isang adventure or dual sports type na scooter na katulad nito, which is technically dito pa lang sa front, maobserba natin na napakaliit lang ng kanyang windscreen or visor dito mismo sa may bandang harapan. Bukod pa dyan, mapapansin din natin na meron tayo ditong extra light na nagsisilbing park light niya rito mismo sa may bandang front. Andito lang siya sa may bandang baba ng kanyang visor, and also hindi ko pa ako nakakita in my entire life na merong nag-attach nung kanyang turning lights sa mismong manibela ng motorsiklo. Kasi typical na kadalasan natin nakikita yung kanyang mismong turning lights is naka-attach lang mismo sa pinaka-front head cowling ng mismong motorsiklo, and also sa may bandang taas lang ng kanyang headlight. Well, technically dito hindi. Kasi mapapansin natin mabuti, ayan, itong tatlong to, naka-LED na yan, and also naka-attach to dito mismo sa pinaka-handlebar ng mismong motorsiklo. So mapapansin din natin mabuti na dito mismo sa part na to, ang pinaka magiging advantage kasi natin dito mismo para sa model na ito is mas madali tayong magiging visible mismo kapag halimbawa na binabiyahe natin tong motorsiklo na to alongside the road. Kasi sa pagkakataon na to is namumove natin yung actual na position ng mismong turning lights natin sa magkabilang gilid, either kung kaliwa man or kanan. Panigurado din, maganda rin ang quality ng liwanag na kayang ibigay nitong mga ilaw na to dito mismo sa may bandang taas. Kaya punta tayo dito mismo sa kanyang bandang gitna ng front section, which is ayan, mapapansin nga natin mabuti na dito mismo sa part na to is ito talagang masasabi ko na sobrang kakaiba dito mismo sa front. Kasi bakit? This is the first time na nakakita ako ng front section na merong nakalagay na bracket sa may bandang harapan. Ito kasi for heavy duty cargo purposes to. Bakit? If ever na meron kang additional storage na kailangan mong dalhin, let's say for example, mga other necessities na po pwede mong gamitin for trail, and also pati na rin sa mismong moto camping na pinaplano mo at gumagamit ka ng ganitong klase ng model, po pwede kang maglagay ng other stops na kailangan mo dito mismo sa front section ng motorsiklo na to gamit tong bracket na to. Eventually po pwede ka magtali ng kahit anong klase ng gamit na dadalhin mo for camping, or sabihin na natin na po pwede ka rin maglagay ng additional bag dito mismo sa front
para sa storage ng mismong motorsiklo na to. So hindi lang top box ang magiging advantage natin dito, pati na rin itong actual na bracket na to na naka-attach dito mismo sa harapan, kasi ito dagdag din to sa mga other type ng bracket na pwede natin paglagyan ng storage natin para dito mismo sa motorsiklo na to. Plus ito pa, nagbuka siyang robot dito mismo sa design niya, dito mismo sa model na to, dahil dito mismo sa actual na appearance na nakikita natin sa harap, lalong lalo na tong dalawang LED light niya to sa may bandang baba. Ayan, zoom natin. Ayan, mapapansin natin, sobrang kapansin-pansin tong design na to. Bakit? Ito, sa lahat ng mga ni-review ko, ang una ko talagang napapansin talaga sa kanila, headlight talaga. Ayan, tinitingnan ko kasi mabuti kung bumabagay ba yung headlight dun sa actual na design na meron tayo dito mismo sa mga motorsiklo na nire-review at pinawalkthrough natin dito mismo sa mga video natin. And eventually, base na rin mismo sa obserbasyon ko dito sa pinaka-model na ito, dito mismo kay Ranger 150, napakaganda ng kanyang headlight. Nagmukha siyang robot katulad ng sinabi ko kanina. Ayan, meron siya dito ng dalawang projector light na magkahiwalay dito mismo sa kanyang headlight. Plus, sa kada isang projector light, makikita natin dito mismo na meron siya nakapalibot na bilog na daytime running light. Kapag ganito kasi ang gamit, actually kasi ako, madalas na akong gumagamit ng ganitong klase ng ilaw sa mga previous na motorsiklo na ginamit ko nitong mga nakaraan, and masasabi ko talaga na sobrang ganda ng quality ng ilaw kapag gantong klase ng LED lights yung ginamit natin dito mismo sa motorsiklo na to, especially kapag ganito yung stock. So expect natin, kahit nadali natin to kahit saan, kahit medyo masukal pa yung dinadaanan natin, or let's say for example, sabihin na lang natin na madilim yung mismong area na dinadaanan natin, maaasahan natin yung mga gantong klase ng headlight para dito mismo sa mga gantong klase ng motorsiklo. Medyo may pagkakawig nga na ng konti dun sa unang version ng BMW 400 na nakita ko before, pero eventually hindi naman totally sobrang pareho. May pagkakaiba pa rin naman sila para dito mismo sa unit na to. Okay, so isa pa sa mga observation ko dito mismo sa unit na to, punta tayo sa bandang baba. Ayan, sobrang kapal nung kanyang gulong dito mismo sa may bandang harapan. Ayan, isa yan sa mga napapansin ko rito. Naka-disc brake na rin po siya dito mismo sa may bandang front. Tapos, meron na siyang kasamang 2-pot caliper para sa kanyang braking system. Ito ang tanong, may ABS na ba to or CBS? As of now, wala po. Pero kaya pa rin ito makapagbigay ng magandang quality ng stopping power since naka-disc brake na nga siya, and also naka 2-pot caliper na rin dito mismo sa may bandang front. And at the same time, panigurado naman kapag ginamit natin tong gantong klase ng unit is syempre haluan din naman natin ng konti pag-iingat sa preno. So kaya masisigurado natin na talagang garantisado at maganda ang kalidad nung gantong klase ng braking system, since ako, isa na rin ako sa na-experience niyan pagdating dito mismo sa mga gantong klase ng motorsiklo. Naka wheel mags na rin, so rest assured, maganda yung quality nung pinakagulong niya rito mismo, harap-likod. Meron itong tire size na 120 by 70 by 12 dito mismo sa bandang harapan. Kenda yung ginamit na tires nila, and also naka dual sport, which is tamang-tama lang din naman para dito mismo sa unit na ito. And also, tubeless na rin ito mga dre. Take note yan, tubeless na rin. May kataasan rin yung kanyang fender dito mismo sa may bandang harapan. And also, mapapansin din natin mabuti na itong unit na ito is naka-telescopic fork suspension na rin with matching suspension cover dito mismo sa may bandang harapan. Tapos, mapapansin din natin mabuti dito mismo sa kanyang front na meron pa siya ditong additional bracket. Ito, para saan to? If ever na meron tayong additional na ilaw na ilalagay, let's say for example, mini driving light, very common yun sa mga gantong klase ng model. If ever na gagamitin natin to pang adventure or di kaya let's say for example pang endurance or whatsoever, kahit na pang daily, pwede natin lagyan dito mismo. I think ito mismo, nakasunod pa rin naman siya sa standards na ng LTO pagdating sa kanilang mga mini driving light procedures. Mas mababa pa rin naman siya sa headlight kung tutuusin. So, pasok na pasok pa rin ito. Ayun, punta tayo mismo sa pinaka-rider section ng mismong motorsiklo na ito. Okay, so dito naman tayo mismo sa pinaka-driver section ng mismong motorsiklo na to. So, dito muna tayo mag-umpisa sa pinaka-front, katulad ng lagi natin sinasabi. Ayan. So, given digital instrument panel ang gamit nila dito mismo sa motorsiklo na to, na merong same format nung katulad nung Hunter 150 na nireview natin nung nakaraan. Ilalayo lang natin ng konti Ayan.
Siyempre, given na dual sport bike itong nire-review natin. So, naked handlebar. Tapos, ito yung action na controls niya. Ilapit lang natin ng konti dito mismo sa may bandang kanan. Yan. So, yung kanyang controls dito mismo sa kanyang kanan is ito yung kill switch, headlight switch plus electric ignition button o yung electric start button na kung tawagin natin. Ngayon, isa pa sa mga kagandahan dito mismo sa actual na manibela nito, meron kasi siyang added dito na lever guard sa may bandang harapan. Ayan. Pero punta muna tayo dito mismo sa left side controls niya. Ayan. Ito yung high beam and low beam, turning lights, tapos may kasama siyang switch ng hazard. Andito sa pinakagitna ng kanyang turning light switch. Tapos yung horn button para dito mismo sa motorsiklo na to. Dito tayo sa may bandang baba ng front section. Ayan, mapapansin natin mabuti na meron siya ditong cup holder or bottle water holder dito mismo sa may bandang kaliwa. Plus, utility hook. If ever na meron tayo mga other necessities na dadalhin pag nagra-ride tayo or gagamitin man natin to pang daily, meron tayong suksukan dito ng plastic para at least hindi masyadong ma-occupy yung kanyang footboard dito mismo sa may bandang baba. Tapos meron siya ditong another na side pocket dito mismo sa may bandang ayan, kanan. Nasa baba lang siya ng kanyang key switch, key ignition switch, ayan. Tapos meron siya ditong additional na USB charging port para dito mismo sa motorsiklo na to. So anytime po pwede tayong mag-attach dito. Pwede nating ilagay dito yung ating phone if ever na kailangan natin mag-charge or suddenly hindi tayo komportable na nilagay sa bulsa natin, pwede nating ilagay dito para mag-charge din if ever. Ayan. Tapos another, ito yung kanyang para footboard dito mismo sa model nito. Ayan. Malawak yung footboard nito, siguradong magkakasya talaga yung mga paa at binti natin dito mismo. And also, napansin ko lang din na mabuti na dito mismo meron siyang another na opening na nakascrew dito mismo sa may bandang gitna ng footboard niya. Kung saan mapapansin nga natin mabuti na ito, based na to mismo sa observation ko, alam ko dito nilalagay yung pinaka battery nung mismong model na ito para dito or sabihin na natin dito mismo nilalagay yung actual na battery ng mismong motorsiklo na ito. Ngayon punta tayo dito mismo sa pinaka-seat ng motor. Ayan, mapapansin natin mabuti na medyo malawak. Sakto lang yung lambot at tigas. Ayan, mas mataas pa rin yung sa OBR kaysa dito sa may rider side. Pero good thing naman, malawak naman tong part na to. Ngayon, yung kanyang upholstery dito mismo sa kanyang upuan, medyo pagkamagaspang. So, matik na agad yan. Pag dito mismo umupo tayo, kahit na mabasa to, hindi tayo basta-basta madudulas na ng bigla-bigla. Dito mismo sa motorsiklo na ito. If ever na babiyahe tayo ng malayo, tapos biglang umulan. Ngayon, open natin yung under the seat. Ayan. So, nandito mismo yung kanyang fuel cap, which is matik yan. Nandito naman kagad yung kanyang fuel tank dito mismo sa mismong unit na to. Plus, meron siya dito napakalaking U-box na I think kakasya dito yung isang small size na half-face helmet. Small size lang, take note small size. Kasi, medyo may kaliitan to ng konti Tapos, yung actual na fuel tank capacity ng mismong motorsiklo na ito is umaabot siya ng at least 7 liters pag full tank. So, sa pagkakataon na to, ayan, tingnan nyo na lang mabuti. Kasama na rin, inattach ko na rin kasama dyan yung pinaka, fuel consumption niya every ride. Yung pinaka-average siya, take note, ang nilalagay natin dito is yung pinaka-average fuel consumption para dito mismo sa mga motorsiklo na nire-review natin, including tong Ranger 150. So, iba pa rin yung magiging consumption yan kapag sobrang lakas ng throttle mo or sobrang pigang-piga ka sa throttle mo habang buwabiyahe ka. So, mapunta naman tayo dito mismo sa pinaka-grabber ng motorsiklo na ito. Ayan. Mapapansin din natin mabuti na yung actual grabber na itong motor na ito is meron na siyang naka-ready na top box bracket sa likod. Ang poproblemahin mo na lang dito, top box na lang mga dre. Ayan. Saktong-sakto na yan. Nakapag semi-touring mode ka na dito mismo sa motorsiklo na ito. Ayan, saktong-sakto itong mismo model nito na kinikater ngayon na FKM is niready na talaga nila para sa isang touring mode na setup. Since dual sport type ng scooter to, yung kadalasan yung mga gantong klase ng scooter is ginagamit siya for moto camping or kahit ano pa mga klase ng mga activities na may kinalaman sa trail. Typically,
kadalasan ang ginagawa nila dito, nag-add talaga sila ng top box para sa mga ganitong klase ng unit. Which is typically, ayan, saktong-sakto. Okay, so anong meron dito mismo sa may bandang likuran ng mismo motorsiklo na ito? Especially dito mismo sa may bandang baba. Ayan, mapapansin natin mabuti na naka-dual shock suspension na po itong model na ito. Itong si Ranger 150. Plus, meron na siyang napakalaking mudguard dito mismo sa may bandang baba ng motorsiklo na to. Ayan, halos saktong-sakto na yung actual na size ng kanyang mudguard para dito mismo sa gulong niya dito mismo sa may bandang likuran. Then also mapapansin din natin mabuti na naka-disc brake na rin itong actual na braking system niya dito mismo sa may bandang likuran ng motorsiklo na to. Plus naka-dual path na caliper na rin po ito dito mismo sa kanyang rear braking system. Mapapansin din natin mabuti na etong actual na size nung kanyang gulong dito mismo sa may bandang likuran is nasa 130 by 70 by 12 and also naka wheel mugs na rin ito. Take note mga dre, tubeless na rin po itong gulong niya dito sa likod. Both yan harap likod, tubeless po yan. Ayan, so tinutukan muna natin tong ibang unit dito mismo sa may bandang harapan kasi medyo hindi tayo accessible dito mismo sa may bandang likuran ng mismong matte brown nila. So for the meantime dito muna, ayan. Take note, tail light and also turning lights is naka LED na rin po itong ilaw niya sa may bandang likuran. Tapos meron na rin siyang indicated na plate light sa may bandang baba. Dito lang banda sa kanyang sa pagitan po ng kanyang turning lights dito mismo sa may bandang likuran. Plus kagandahan dito mismo sa unit na to is meron siyang naka-indicate na bracket para dito mismo sa kanyang plate number. Plus, katulad ng sinabi ko kanina, malapad yung kanyang rear fender sa likod. So, matic, itong actual na unit, model na ito is masisigurado natin na hindi basta-basta matatamaan ng dumi yung likuran ng OBR natin kapag once na ginamit natin to sa trail or sa mga mapuputik na lugar or let's say for example, nag-moto camping tayo. Ayan. Okay, so sa pagkakataon na to, natapos na natin na ikutin itong Ranger 150 dito mismo sa video natin na ito. Napansin na nga natin mismo na itong mismong model na ito is sobrang kakaiba talaga compared dun sa mga dual sport or adventure type na scooter na lumalabas ngayon dito mismo sa market. Sa pagkakataon na to, naikot na natin. Ang gagawin natin ngayon, aalamin natin ngayon kung kamusta to sa height na 5'5" or Asian friendly ba itong bike na to. Pero tingin ko naman, kaya naman kasi ano naman siya dumatawag nga ito? Medyo may kababaan lang naman. Pero sige, try natin. Sige, subukan natin. Ay, nagkamali ata ako. May kataasan ata ako. Mali ako, dapat hindi ko itong minaliit. Okay, so first things first, nagkamali ako, dapat hindi ko ito minaliit. Kasi bakit? Tiktok ako dito mismo sa motor na to. Mukha lang siyang maliit sa una, pero sa totoo niyan, malaki talaga siya. Kapag sinakyan mo, mapipil mo yan kapag once na tinanggal mo siya sa pagkaka-center stand, then also kapag halimbawa na nasakyan mo siya. Especially lalong-lalo na dito mismo sa upuan. Pagdating sa upuan, komportable sa upuan, hindi siya gaano malambot, hindi siya gaano matigas. And also, ang kagandahan dito mismo sa motorsiklo na to is naka-upright position ako dito sa pag-upo dito mismo sa motorsiklo na to. Ayan. So, kahit na paano, tiptoe ako. Although kaya namang i-manage kasi bakit? Napakagaan ng bike na to mga dre para sa akin Para sa akin, yun yung opinion ko or observation ko dito mismo sa bike na to. Madali ko siya naiatras sa bante. Medyo limit lang yung galaw ko kasi baka mamaya sumali tayo sa likod. So, magaan to para sa akin, madali lang siyang iatras sa bante kung tutusin itong motorsiklo na to. Tapos, isa pa sa mga na-observan ko, yung dito mismo sa may bandang footboard niya is hindi siya gaano masikip katulad ng ina-expect natin. So, kasyang-kasya pa rin yung actual na binti natin yung dito mismo sa bike na ito. Kung baga hindi sumasabi yung pinakatuhod natin dito mismo sa may bandang harapan, dito mismo sa may rider section. Tapos bukod pa dyan, isa pa sa mga na-observan ko dito mismo sa bike na to is
Siyempre, given naman eh. Malaki yung turning radius, magaan dalhin, and at the same time, so malaki yung turning radius, magaan dalhin, and at the same time, dito mismo sa bike na to is, masasabi ko talaga na user-friendly ito pagdating sa mga long ride or sabihin na natin ang mga all-terrain na rides dito mismo, nagagawin natin dito mismo sa bansa natin. So ayun, yun yung pinaka-overall na observation ko dito mismo sa motorsiklo na to. Okay, so overall assessment ko dito mismo sa bike na to or sa mismo scooter na to, napaka user friendly na ito gamitin pagdating dito mismo sa sa atin mismo na nagbabalak na gumamit ng ganitong klase ng all-terrain bike, and also napaka Asian friendly pa rin ito kahit medyo tiptoe siya sa akin. Kasi bakit? Napakagaan lang ng bike, napaka-easy lang yan dalhin, hindi siya ganun kabigatan. Kumbaga, magaan pa rin magaan pa rin itong bike na to kahit na adventure or sabihin natin na dual sports type itong bike na ito. Pero kung tutuusin, bibigat lang naman ito kapag naglagay na tayo ng iba't ibang mga add-ons na attachments dito. Naglagay na tayo dito ng mga additional attachments dito, like for example, yung mga crash guard, yung mga top box, saddle bags, and so on and so forth pagdating dito mismo sa motor na to. So syempre, natapos na natin ikutin at actual seat height test itong motor na to. Ano pa nga bang gagawin natin? Flash na natin sa screen yung pinaka-actual na presyo nito. Okay, so napansin nyo naman yung price, di ba mga dre? So para sa akin, sulit na yon dito mismo sa motorsiklo na to. And eventually, napakamura na niya since para sa isang adventure or sabihin na natin na dual sport type na scooter na katulad nito, marami na tayo po pwedeng gawin, marami na tayo po pwedeng ma-showcase dito at the same time, and also pwede natin gamitin ito sa iba't ibang klase ng purposes pagdating mismo sa motorsiklo na ito. So sa pagkakataon na to, available ito mga dre sa dalawang klase ng financing, which is unang-una dyan yung Cebuana financing. If ever na kukunin nyo ito ng installment tapos available din ito para sa home credit financing. So kayo na lang bahala kung ano doon ang pipiliin kanong pipiliin yung financing doon sa dalawa pag kukunin nyo to unit na to via installment. Then also available din tayo for cash para din dito mismo sa unit na to. So ayan, yun yung mga ilan sa mga basic information sa pwede kong ma-share sa inyo para sa pagkuha or pag-avail nung mismong Ranger 150 dito mismo kay FKM Caloocan branch. So sa pagkakataon na to mga dre, hanggang dito na lang muna tayo. Keep safe and ride safe always. Jobs out, ingat kayo palagi.